Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Sabi niya, if resistance to a Sara impeachment persists, is a D, does Puno switch the next tactical play? Is Puno prepared to take the political hit? Na-rattle na sila. So, ito, haka-haka lang ito nasasagap ng ibang political analyst na may mga umaayaw ng kongresista sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Paliwanag ni Ronald Llamas, political analyst ng mga Dilawan, mas mahirap daw na isulong ang impeachment ni VP Sara sa ngayon. Kumpara nung last year, napakadali. Dahil isang araw lang, February 5, inipon ang mga kongresista sa isang hallbaw. Ano yun? After one day, nakapagpapirma na sila ng 215. Akyat kaagad sa Senado ang impeachment complaint. Ganon kabilis last year. Ngayon, paliwanag ni Ronald Llamas, ang Supreme Court nagbigay ng guidelines. Itong guidelines na ito is compulsory. They must adhere to these guidelines. Example, hindi na pwede ngayon na pag nakapirma ang 1/3, I think 1/3 yung kailangang perma yakyat ka agad ang impeachment. Hindi. Ang direktiba ng Korte Suprema, dapat ang akusado, example si VP Sara, haharap doon sa mga kongresista para magkaroon ng due process. Mayroong pagkakataon ang akusado si VP Sara na marinig yung complaint against sa kanya at siya naman sasagutin niya bago magdesisyon ang mga kongresista kung iakyat ba nila yung complaint o hindi. Required ngayon ang bawat kongresista na basahin ang articles of impeachment. Kasi yung nangyari last year, walang basa-basa, perma kaagad. Basta, alam nyo na, yung incentive. Pagbubulgar ni then Congressman Marcoleta, marami siyang kaibigan na nagsabi na hindi talaga nila nabasa yung articles of impeachment, diretso perma lang. So ngayon, hindi na pwede yun. Napakahigpit na ngayon ang guidelines ng Supreme Court, which is very good. Pasalamat tayo sa Supreme Court. So yan, mahirapan na sila doon. Pangalawa, sobrang baba na ngayon ang ratings ng Pangulong Marcos Jr. Negative na ngayon. At saka si Romualdez, wala na. Noong last year, nandyan pa si Romualdez, galante, alam nyo na, yung style niya. Kaya madaling makahikayat, magperma. Ay ngayon, iba ang style ng Bujidi. Kaya noon pa, merong usap-usapan na baka daw magkaroon ng kudita sa Kamara. So ito, opinion lang ito, observation ni Doc Rob Rances, is the Puno switch the next tactical play. Magkakaroon ba ng kodita sa Kamara at aalisin si D, ipapalit si Puno? Medyo lumabas na yung ganyang speculation nung una. Ngayon, lumalabas ulit. So, bantayan natin ang
kaganapan sa Kamara, exciting, sabi nga ni Congressman Erce, by February 6, 2026, dahil hindi lang impeachment ni VP Sara ang maisasampa, kundi pati na rin impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. First time in history na mangyayari yan. Sa ngayon pa lang, yung mga aliado ng Pangulo, kanya-kanya ng depensa, biglang na nakaisip sila, due process. Sundin ninyo, sila. Sinunod ba nila ang due process last year? Hindi. Kaya nga, binasura ng Supreme Court, dineclare ng Supreme Court unconstitutional yung impeachment nila kay VP Sara dahil hindi nila sinunod yung due process. Ngayon na ang Pangulo ang sasampahan, sila nang nagpaparemind, mag-due process kayo, due process. Ang impeachment is not a political tool. Do not weaponize it. It's a secret. Sila yung nauna. Ngayon, sila ngayon ang natataranta. Anti-Claire, ganon din. Sabi niya, ang Pangulo hindi nagnakaw ng pera. Kaya yung basihan ninyo, hindi yung haka-haka lang. Hindi nga nagnakaw ng pera. Pinabayaan naman niya ang budget na mabalahura. 3 years in a row. Yan ang sabi ni Congressman Erce. Walang imik ang Pangulo. Ang kanyang president's budget, pinabayaan lang yan, nilustay. Tinadtad, chinap-chap ng mga kongresista for 3 straight years. So yun ang mga basihan. Gross negligence, tantamount to betrayal of public trust. Kahit sabihin mong hindi nagnakaw ang Pangulo, kailang dahil sa mahinang leadership, wala man lang siyang nagawa para ipaglaban ang kanyang president's budget. Ang pondo para sa kanyang mga flagship projects. Inamin mismo ni Congressman Toby Chanco na alam ng Pangulo yung ginagawa ni Romualdez at Saldico na pagkuha ng mga pundo para sa kanyang flagship projects. Kailang wala siyang nagawa. So, abangan natin ang mga impeachment. First time in history, President and Vice President i-impeach ng mga kongresista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero